Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook, kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Ang lakad natin ngayon, pupuntahan natin yung ginagawa kong 12 unit na apartment. Napanood nyo na to eh. Pero ngayon ay may changes tayo, no? Kino-construct na namin siya ngayon. Nasa foundation and nasa mga columns na kami. And may na-start na rin kaming mga walls. Iko-convert ko na siya ngayon from a studio apartment building into a dorm, no? So ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa dormitory, no? Bakit maganda tong building type na to at bakit nakita ko yung need na i-convert siya sa dormitory. At alam nyo, binibenta ko tong project na to, no? So pwede nyong i-email ako kung interested kayo. Pero pakita ko muna sa inyo yung intention natin dito, no? Visit natin yung site, tapos mamaya explain natin bakit maganda itong business na to. Check this out. Isa namang magandang araw para mag-subscribe back sa YouTube or sa Facebook page. Ang location nitong project na to is San Jose del Monte, Bulacan. Alam nyo naman kung ano na ang mga ganap dito sa Bulacan, no? Lalo na sa San Jose del Monte, no? Ang MRT7, nandyan na ang mga poste na ikasa na yung mga riles, no? At yung train nandun na sa Commonwealth Avenue, no? So imagine kapag umandar na yung train na yan at nabili mo tong property na to, baka ROI ka na kagad, no? Sa biglang sipa ng presyo ng property na ito dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Yung details ng presyo babanggitin ko na rin mamaya, no? Tapos ang location nito, katabing-katabi siya ng isang school, no? Yung school na yon from prep hanggang college, no? So may mga engineering courses sila, mayroon silang mga business courses, no? Education, no? Malawak, no? Yung tawag dito, yung field ng courses na ino-offer nitong school na to, no? So yung mga teacher dyan hindi naman taga dito, no? Yung iba dyan taga probinsya. So itong target ko, itong dormitory na ito ay mag-house ng mga say mga 50 persons, 50 packs ang magkakasya sa 2-story na 12 unit na dormitory na ito. Ang original na plano natin dito noon, gagawin siyang studio units, no? Na bawat unit ay isa lang or couple yung mag-rent. Pero nung inaral ko yung market, no? Kasi feasibility studies tayo nung time na yon, nakita ko na ang market ko pala ay yung mga kaya lang magbayad ng mga from 2,500 hanggang
3,500 para sa isang bed space. Kasi sino yan? Mga estudyante, yung mga teachers, yung mga nagtatrabaho sa mga nearby na mga establishments. Kasi yung area kung saan tinatayo natin tong dormitory na to, may dalawang malaking schools. Tapos yung magkatabi yun, yung schools na to. Tapos malapit siya sa mall, Star Mall, San Jose del Monte, SM San Jose del Monte. Tapos yun nga, malapit din siya sa ginagawang MRT. Tapos alam nyo naman, dito sa Bulacan, dito rin ginagawa yung bagong airport. At sa kapitbahay naming town, merong ginagawa na mala BGC, no? Yung North Wind Development, no? Isa siyang malaking commercial district dito sa Bulacan. So nandito na yung development. So nakita ko kailangan ng adjustments para mas maging profitable itong business na ito. So puntahan na natin. So nandito sa loob nitong Francisco Homes 1 yung property. Ito ay isang residential neighborhood, pero medyo saturated na rin dito. Kaya nandito ang mga schools, nandito ang mga businesses, no? May mga commercial establishments dito, no? Buhay na buhay itong community na ito. At ang demographics ay nagsasabi na kailangan dito ng mga ganitong klase ng mga spaces, no? Mga rentable spaces. Marami ang hindi na maka-afford ng studio units, pero kaya nilang maka-afford ng bed space. So yun yung nakita kong demand dito sa lugar na to. So ito yung isang school, no? Ito yung Village Montessori School. Yan yung isang school na malaki rin, no? So marami dyan mga students, tsaka mga educators, mga teachers na target natin, no? Sa target market natin. Tapos ito yung palengke, no? Ngayon mag-aalauna, medyo patay na oras ngayon. Pero sa umaga tsaka sa paggabi, very busy itong lugar na to. Yung property ay doon pa sa unahan, no? Nandun yung isang school kung saan yun yung katabing-katabi nung property natin, no? Ang pangalan ng school ay First City Providential College. Tama, no? First City, FCPC. So meron siyang may Alpha Matcha dyan. Tapos itong community na to, buhay na buhay ito sa dami ng mga naglalakad dito kapag umaga at saka hapon. So yan yung school. Nasa likod niyan, no? Likod niyan yung property natin. Walking distance from dun sa dalawang school. Tapos dito merong transportation, public transport, tricycle and jeep palabas na papuntang Metro Manila or papunta ng mga places of interest, no? Kagaya ng malls, etc. Lakarin ko na lang, no? Ito yung kanto na yun yung school, no? Ang kagandahan, walking distance siya. Hindi siya talaga yung nasa main road, no? Yung property walking distance, no? Mas siya, no? Mas tahimik na spot. Ayan yung school, oh. Yung pagitan namin bakod lang. So from the main road kung saan nandun yung sakayan ng mga public transport tsaka yung mismong harap ng school, siguro mga 100 steps away, no? Nandyan na yung ito. Yan na yung construction natin, no? Yan yung truck ko. Ayan na. Ayan na yung ating development. Break time? Pasok ako, ha? Ayan na.
hollow blocks na lang tayo dyan, no? Kasi mas madaling mabili, no? Pasok tayo. So ito yung main hallway namin. Tapos dito, ito yung 6 units. Sa taas meron ding 6 units, no? Ito yung magkakaroon kami ng basement. That originally wala yung basement, pero tignan nyo, ang lalim, di ba? Kaysa naman tambakan namin yan, gawin na lang naming basement. Ang plano ko dyan, maglalagay ako ng laundromat, and baka nga kaya pa na magkaroon ako dyan ng kitchenette or parang coffee shop para tambayan ng mga ano rito, no, ng mga tenants natin. And right in front of us ay yung school. Ito yung First City Providential College. Bakod lang ang pagitan. So ito na ngayon yung status ng aming project. Structural, meron na kaming mga columns para sa ground floor. Ano siya? Conventional to. Tapos yung basement natin, meron rin mga tie beams, foundation. So ano to, no? Papunta na kami sa taas. Ito yung isang unit, no? Ito ang size niya. Sa ngayon mukhang maliit kasi wala pa namang laman, no? So meron tayong mga units na lalagyan natin ng double decks at triple decks, no? So may ano siya, assorted, no? So dun sa part na yon, nandyan yung toilet, no? Pag-iwalayin ko yung toilet tsaka yung shower, no? Para kung yung tenant sabay silang gagamit ng bathroom, pwede yung isa gagamitin niya yung toilet, yung isa naman yung bathroom, tapos ilalabas natin yung lavatory. So dito meron siyang window, yung iba meron ding window, kaya lang dito sa hallway. So ang gagawin natin dito, meron tayong mga units na naka-air conditioned, merong mga fan room. So dun maglalaro yung presyo ng rent. Yan. So from 2,500 hanggang 3,500, pero pinag-aaralan ko pa yung mga rates na yun. Tuloy-tuloy pa rin yung FISIB natin kahit na construction na tayo. So this is a 2-story building. At ang technology na ginagamit namin is conventional, reinforced concrete and masonry unit, hollow blocks. Yan. So basically, ito na yun. So going up na tayo and i-develop natin yung basement. Okay, so yun yung construction. Ito, malis na tayo sa site. Ito, SM to. SM San Jose del Monte. Dito sa unahan banda, andyan, makikita nyo dyan mamaya yung MRT. Traffic, kita nyo? Yan, tutok mo lang dyan. May traffic. Anong ibig sabihin pag may traffic? Maganda sa negosyo yan. Maganda sa negosyo, di ba? Maraming tao. So yan yung idea, no? Kung gusto nyong bilhin nito, kasi ngayon pa lang, no, habang kino-construct namin, pwede nyo nang bilhin ito, no? Email lang kayo dito. May email ako dyan. Doon ko na sasabihin lahat. At kung bibilin mo to, ang bilis ng ROI mo, kasi kung sa rent lang, no, rent alone, mga 10 to 15% ROI ka per annum. Sa rent lang yun. Hindi pa natin pinag-uusapan yung yung pag-appreciate ng property, no? Kasama sa ROI yun, syempre, di ba? So napakaganda ng potential. Tanong ka lang, email ka lang, libre naman magtanong, discuss natin. At kung gusto mo tong bilhin, tutulungan kita sa marketing, tutulungan namin kayo sa transfer ng mga documents at saka sa mga business papers, no? Para halos plug and play ka na lang, no, pagka inoperate mo ito. So pag-usapan natin lahat ng details, email ka lang. Okay? So maraming salamat po. Hanggang sa susunod, kita-kita po tayo. Maraming salamat. Ako po si Architect Ed. Bye.